We are going to continue our series on The Bible Explains, Part 160. Today, we are going to continue our discussion on our series on In Christ Realities, Part 7. Today, we are going to talk about being rich and godly. To be rich is one thing, but to be rich and godly is another thing. We'll talk about this today. But first, let's commit this to the Lord. Let us pray. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have gathered us today. This is a beautiful day. This is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it. Thank you so much for the wonderful time of praise and worship. Truly, you inhabit the praises of your people. There is so much joy in your house. Even the psalmist declares, I would rather be a doorkeeper in your house than dwell elsewhere. So much joy in your house. Thank you for the opportunity that you have found us in your presence today. We commit to you this learning time. Everything that will be said and done only for your glory and for the blessing of everyone. This we pray, Father, only in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. Come on, give Him praise, give Him praise. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ito po ang ikapitong linggo ng atin pong pagbagta sa seryeng In Christ Realities. Ang ibig sabihin po ay mayroon na tayong 6 na malalaking katotohanan na tinalakay at natutunan sa serye na ito. We have learned that in Christ, I am perfectly loved by God. Not just loved by God. It is an understatement to say that. You are perfectly loved by God. That's why we learn, in Christ, I am perfectly loved by God. Can we say that together? In Christ, I am perfectly loved by God. Also, we learn that in Christ, I am completely forgiven. Not just forgiven, not partly forgiven, not partially forgiven, but completely forgiven. Can we say that together? In Christ, I am completely forgiven. Do you believe that? I'm sure you do. We also learn that in Christ, I am righteous and holy like God. Also, we learn in Christ, I am a child of God. Also, we learned in the series that in Christ, I am a new person inside. The moment you got born again, your born again spirit is like Jesus, because your born again spirit has been transformed into a new person. Can you say amen? Amen. Also, just last week, we learned that in Christ, I am blessed and highly favored. I am charito. Can we say amen? Amen. Pakibati ang katabi ng 2 thumbs up. Sabihin mo sa kanya, you are blessed and highly favored. You are charito. Let's give the Lord a good clap of praise. Amen. Amen. In Christ, I am a child of God. In Christ, I am a new person inside. In Christ, I am blessed and highly favored. I am charito. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Today, we are going to continue our discussion on this series, In Christ Realities. And today, we are going to talk about being rich and godly. Not just being rich, but also godly.
I suppose that this is one of the most controversial issues of our realities in Christ. Controversial ito dahil kapag naririnig natin ang pagyaman, tumataas ang kilay ng iba, ang iba naman nagsasalubong ang kilay, at ang iba'y nag-aahit ng kilay sapagkat agad iniisip po nila na ang mga bagay na pag-uusapan natin ay tungkol sa pera na naman. Sapagkat ang isip ng tao ay nakasentro sa pera, kapag napag-uusapan ng pagpapala, pabor, kaunlaran, o kaya naman ay ang pagyaman, akala agad nila ito ay issue ng pera. Inaamin ko po na maraming misunderstandings and abuses in this topic. Hindi natin maitatanggi po yan. In fact, yan nga pong dahilan kung bakit nagkaroon po ng maling kaisipan ng marami kapag napag-uusapan po ang pagyaman o ang pag-unlad. Lagi po nating tandaan, mga kapatid, kapag po ang ministro ay yumayaman at ang mga miyembro ay naghihirap, mayroon pong mali. Kapag naman po ang mga miyembro yumayaman at ang ministro ay naghihirap, mayroon ding mali. Sapagkat ang totoo, dapat tayo lahat ay pagpalain, tayong lahat ay umunlad, tayong lahat ay pinaboran. Can you say amen? Well, admittedly, meron pong kakulangan ng maraming mga tao, pero man's frailty in this topic does not in any way diminish the reality that in Christ we are made rich, and that in Christ not only we were made rich, we are rich and godly. Mga kapatid, natatandaan niyo po ang matandang awit na nagsasabi, let the weak say, I am strong, and let the poor say, I am rich because of what the Lord has done. Meron po bang ginawa ang Panginoon? Tulad ng nasusulat, siya bagaman mayaman, naging mahirap alang-alang sa atin upang sa kanyang paghihirap, guminhawa ang ating buhay. Can you say amen? Palakpakan muna si Lord. Praise God. Thank you, Jesus. Rich and godly. To be rich is one thing, to be rich and godly is another thing. Remember this, not all rich are godly, and not all who are godly are rich, so to speak, biblically. Why I say so? There are godly people who, in the name of godliness, embrace poverty because they thought that in poverty, they are more godly. Iniisip nila na kung sila'y mahirap, malapit sila sa Diyos. Iniisip mo nila na kung sila'y mahirap, sila'y maka-Diyos. There is nothing godly for being poor. Yun po ang mentalidad ng marami. Sapagkat nang si Kristo ay naparito, siya po'y naghirap, kaya iniisip ng mga tao na kailangan tayo'y mahirap din para tularan si Kristo. Na-miss out po nila ang dahilan kung bakit si Kristo'y naghirap. Sinabi po ng Biblia, kaya ho siya naghirap dahil kinuha niya ang ating kahirapan. At pag sumampalataya ka kay Kristo, iaangat ng Diyos ang iyong buhay. Pinagpala ka at pinaburan ka ng Panginoon. Amen. There are those even believe that being wealthy and being rich is being worldly and ungodly. Maling kaisipan po yun. Kailangan nating ituwid ang ganyang kaisipan sapagkat tandaan, nangyayari lang ito sa naniniwala. Kapag hindi mo pinaniwalaan na kalooban ng Diyos, umangat ang iyong buhay at guminhawa ang iyong buhay, hindi ito mangyayari sa iyo. Bakit? Hindi obligado ang Diyos gawin sa iyo
ang hindi mo pinaniniwalaan. Especially you who are watching this broadcast. Alam ko na mayroon na kayong mga preconceived ideas tungkol po sa possible na maririnig nyo sa araw na ito. Pero ako po'y nakikiusap sa inyo. Bigyan nyo ng pagkakataon ang salita ng Diyos. Alisin nyo muna sa inyong kaisipan ang mga maling kaisipan na nabuo dahil po sa mga nakita ninyo o narinig ninyo o naobserbahan ninyo sa ibang mga simbahan o ibang mga pastor. Hindi po sila ang standard ng truth. Ang standard ng truth ay ang Word of God. Give it a try. Give it a chance. Approach this topic with an open mind and ask the Lord to speak to your heart, because everything that we are going to talk about today is perfectly biblical. I will show you the verse, because the verse is the voice of God. I want to share with you three things today: the declaration, the caution, and of course the application of being rich and godly. Now let's begin. Let's begin with the declaration. What does the Bible say about wealth and being rich? Look at the scripture. Psalms 24 verse 1. God is the rightful owner of everything. Ang tunay po na may-ari ng lahat ng bagay ay ang Diyos. Now look at the scripture. The earth is the Lord's and everything in it, the world and all who lived in it. Sasang-ayon po ba kayo sa mga ngaral na ito kapag sinabi ko sa inyo na ang Diyos ay mayaman? Amen. Siya pong may-ari ng lahat. Di yata't hindi naman tumutugma na kung ang tatay mo'y mayaman, ikaw ay mahirap. Hindi kalooban ng tatay mo na ikaw ay maghirap kung siya'y mayaman. In fact, insulto sa tatay mong mayaman kung ikaw ay naghihirap. Kailangan nating makita ang Diyos na tinatawag nating Abba Father. Ang amang sumasalangit ay mayaman. Siyang may-ari ng lahat ng bagay. Hindi lamang po ang buong mundo. In fact, ang buong kalawakan ay sa Diyos. Not only the world, but even the universe. Kaya ang may-ari ng universe ay ang Diyos. Can you say amen? Psalms 89 verse 11. The heavens are yours, and yours also the earth. You founded the world and all that is in it. Ang Diyos ang may-ari ng buong mundo, buong kalawakan. Siyang may-ari ng mga planeta. Siyang may-ari ng buong universe. Can you say amen? Amen. Hindi lang siya ang may-ari ng buong universe, siya rin ang may-ari ng lahat ng kayamanan. Maging ang kayamanan na mayroon ka, ang Diyos ang may-ari. Pinahawak lang yan ng Diyos sa iyo. Isang araw magbibigay sulit ka sa tunay na may-ari kung paano mo pinangasiwaan ang kayamanang ipinahawak niya sa iyo. 1 Chronicles 29:12. Wealth and honor come from you. You are the ruler of all things. In your hands are strength and power to exalt and give strength to all. Ang Diyos ang may-ari ng kayamanan. Ang Diyos din ang may-ari ng ginto at pilak. Siyang may-ari ng pera mo. Siyang may-ari ng savings mo, ng deposit mo, ng investment mo. Lahat ng ari-arian na mayroon tayo, siyang may-ari. Now look at the scripture. Haggai chapter 2 verse 8. The silver is mine, and the gold is mine, declares the Lord Almighty. Sino pong may-ari ng ginto at pilak? Ang Diyos. Pinagpala ka
dahil pinagkatiwalaan ka ng malaking bahagi nito. Matay mong isipin, mas malaki ang sweldo mo kaysa sa iba. Matay mong isipin, mas malaki ang bahay mo kaysa iba. Mas bago ang sasakyan mo kaysa iba. Ito ay hindi para maging mayabang ang sinuman, kundi para isipin mo ang lahat ng ito ay grasya ng Panginoon na ibinigay sa iyo. Amen. Ang kakayahan mong maghanap buhay, ang diskarte mo, talino mo, ang koneksyon. Hindi ka naman makapagnegosyo ng walang koneksyon. Dahil kung may produkto ka, kailangan may babagsakan ka ng produkto. Ang tawag dyan, connection. Merong tinatawag sa Bible, divine connection. Iko-connect ka ng Diyos sa tamang tao. Iko-connect ka ng Diyos sa merkado. Iko-connect ka ng Diyos sa lahat ng ito. Dahil kasama yan sa pabor ng Diyos. Deuteronomy chapter 8 verse 18. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth, and so confirms His covenant, which He swore to your ancestors as it is today. Napansin niyo po ba yung kaunlaran at kayamanan ay merong kaugnayan sa tipan? Dahil ang Diyos kahit sa lumang tipan, nakipagtipan sa kanyang bayan, kasamang ipinangako ng Diyos ang kayamanan, kaunlaran, at sinabi ng Diyos siyang nagbibigay ng abilidad sa tao para maghanap buhay. Kaya kung ikaw'y madiskarte, kung ikaw'y nakakapagtrabaho, ikaw'y merong dalawang trabaho, merong kang sideline, merong ka pong main work, merong kang business, merong kang employment, at ikaw'y kumikita ng maganda. Nagmamantika ang iyong nguso, maganda ang iyong bahay, maganda ang iyong damit, maganda ang iyong kabuhayan, dahil ito sa pangakong pagpapala ng Diyos sa iyo. Shout amen. In other words, wealth is part of God's old covenant with His people. Listen to this, much more now, because we live under the new covenant, and this new covenant is a better covenant. Kung sa lumang tipan, may kasamang pangako ng pagpapala at kaunlaran, ang gamit lamang nila ay ang dugo ng hayop na pansamantala. Anong mayroon tayo sa bagong kasunduan? Gamit natin ang dugo ni Jesus na pangwalang hanggan. Come on, give Him praise. Hallelujah. Of course, it only happens to those who believe. How many believers we have today? Let me see your hands. How many believers we have today? Let's give the Lord a good clap of praise. Hallelujah. Let me show you the new covenant. Listen up. Yung binasa ko sa inyo, Deuteronomy 8:18, old covenant. Beautiful. Beautiful. But let me show you what is even more beautiful in the new covenant. 2 Corinthians 8:9. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, so that you through His poverty might become rich. Yan ang new covenant. Hindi ho siya naghirap para tayo maghirap. Hindi ho siya naghirap para tularan natin ang kanyang kahirapan. Hindi po. Hindi ho siya napako sa krus para magpapako din tayo sa krus. Hindi ho siya naghirap para tayo maghirap. Na-miss out ito ng religion. Kaya ho siya naghirap para guminhawa ang ating buhay. Kinuha niya ang ating pasanin. Kinuha niya ang ating kasalanan. Kinuha niya ang kirot ng ating buhay. Kinuha niya ang ating karamdaman. Kinuha niya rin ang ating kahirapan
upang kapag sumampalataya ka kay Kristo, hindi ka lang mapatawad, hindi ka lang maligtas, ma-enjoy mo ang pagpapala at pabor ng Diyos para sa iyo. Amen. Kung tutunog na ang trompeta ng Panginoon ngayon at mapapasa Panginoon na tayo, hindi na natin kailangan ng application ng katotohanan ito. If you will die today and you will go to heaven, you do not need the application of this truth anymore. But if you intend to live longer, if you intend to live 5 years, 10 years, 20 years from now, you need this very much. Sapagkat habang nabubuhay ka ng matagal sa mundo na ito, mai-enjoy mo ang pagpapala at pabor ng Diyos sa iyo. Give Him praise, give Him praise, give Him praise. Come on, get excited, church. Malakas sa palakpakan. May kasamang hiyawan sa Diyos na mabuti sa lahat. Woo! Amen. Si Jesus ay pinanganak na mahirap. Siya po ay pinanganak sa sabsaba ng Bethlehem. Hindi po siya pinanganak sa bahay. Hindi po siya pinanganak sa lying-in ng barangay. Hindi po siya pinanganak sa mamahaling ospital. Pinanganak po siya sa kulungan ng hayop. Abang kalagayan. Marumi, mabaho. Ang hari ng mga hari, may-ari ng buong mundo. Tiniis niyang ipanganak sa pinakaabang kalagayan. Alam niyo po kung bakit? Nasa isip tayo ng Panginoong Hesus. Kinuha niya ang ating kahirapan. Dahil alam ng Panginoong Hesus, matapos ko lang ang pinagagawa ng aking Ama. Lahat ng sasampalataya sa akin, iaangat ko ang buhay. Praise God! Praise God! Praise God! Pinanganak po siya sa isang abang kalagayan. Ang marami po sa inyo pinanganak sa mamahaling ospital. Mga nanonood sa broadcast, ang iba sa inyo pinanganak sa St. John, St. Luke's, and St. Peter. Hindi ko alam kung saan kayo ipinanganak, pero sigurado ako, hindi kayo ipinanganak sa kulungan ng hayop. Si Jesus ipinanganak sa kulungan ng hayop upang ang buhay natin ay may angat niya sa hayop na kahirapan at gumanda ang takbo ng ating buhay. Nabuhay si Jesus ng mahirap na mahirap. Mahirap pa po siya sa daga. Ang daga po may lungga, ang ibon may pugad, pero si Jesus walang matulugan. Matthew chapter 8 verse 20. But Jesus replied, foxes have dens to live in, and birds have nests. But I, the Son of Man, have no home of my own, not even a place to lay my head. Naintindihan niyo ba yung ganyang kahirap? Wala siyang bahay. Kayo po may bahay. Ang iba sa inyo, dalawa ang bahay. Ang iba sa inyo, mansyon ang bahay. Na hindi ba sumagi sa isip niyo kung ba't nagkaganyon? Kasi kinuha niya ni Jesus ang iyong kahirapan upang pag sumampalataya ka sa Kanya, mayangat niya ang iyong buhay. Si Jesus pinanganak na mahirap, nabuhay na mahirap, namatay na mahirap. Wala po siyang memorial plan. In fact, mababasa niyo sa Matthew chapter 27:57, siya po ipinanganak sa isang hiram na libingan ng pag-aari ni Joseph of Arimathea. Ang iba sa inyo, meron ng libingan, buhay pa kayo. Nakabili na kayo ng simenteryo. Ang iba nga sa inyo, pinupuntahan ninyo paminsan-minsan, excited kayo. Mga kapatid, yan ang isang bagay na hindi nakaka-excite. Sapagkat sa totoo lang, ang nagpapa-excite sa atin ay ang sumalubong sa Panginoon at mapa sa Panginoon magpakailan-kailan pa man. Shout amen! What was the purpose of Christ's poverty? Bakit po ba siya naghirap? Hindi po para tularan ng kanyang kahirapan. Kaya siya naghirap
Obviously, hindi ho para tularan ng kanyang kahirapan, kundi tayo ay iangat niya sa buhay. Now look at the verse, 2 Corinthians 8:9. Now look at the middle part. So that, this is the purpose why Christ became poor. So that you, it's about us. This is about the grace of God in us. So you, through His poverty, might become rich. Can you say amen? Amen. Well, I wish I have even more time to fully develop this 2 Corinthians 8:9. Meron po akong booklet na isinulat. Available din po ito sa e-book format. Ang title, The Poverty of Christ. 2 Corinthians chapter 8 verse 9 explained. Dito po ipinaliwanag po ang verse na ito word for word from the original Greek text. Gamit po ang mga Gregong salita, gamit po ang mga tamang gramatika para mapaliwanag ang lahat ng bagay tungkol sa verse na ito. Becoming biblically rich is different from being worldly rich. Becoming biblically rich involves godliness with contentment. Hindi natin pinag-uusapan dito ang basta yumaman lang. Marami pong mayaman na hindi maka-Diyos. Ang kailangan po natin mayaman at maka-Diyos. Ayaw natin ng mayamang makademonyo. Ayaw natin ng mayaman na makamundo. Ang gusto natin, yumayaman ka, pero malapit ka sa Diyos. Can you say amen? Now, it's very important. The standard of being biblically rich is higher than the material life that Jesus lived while He was on earth. Ang standard po ng yaman ay hindi po ang mga pumosong mayayaman sa mundo. Hindi po ang mga milyonaryo at bilyonaryo, hindi po silang sukatan. Kapag pinag-uusapan natin biblically rich, ito lang ang sukatan. Dapat ang buhay mo ay mas angat sa buhay ni Jesus nung siya'y magkatawang tao. Tignan mo yung buhay ni Jesus nung siya'y magkatawang tao. Pag umangat ka dyan, biblically rich ka. Maring hindi ka mayaman sa paningin ng iba. Maring hindi ka mayaman sa panukat ng iba. Baka hindi ka masama sa 10 pinakamayaman sa inyong kalsada. O baka hindi ka masama sa 5 pinakamayaman sa inyong mga kamag-anakan. It's okay. Don't feel so sorry about it. Basta alam mo, ang buhay mo'y umangat kaysa sa buhay ni Jesus. Nung si Jesus ay nasa lupa, meron kang bahay, pinagpala ka na ng Diyos. Meron kang pagkain, pinagpala ka na ng Diyos. Meron kang kabuhayan, pinagpala ka na ng Diyos. Hindi ka sumasala sa pagkain, pinagpala ka na ng Diyos. Napag-aaral mo ang iyong mga anak, pinagpala ka na ng Diyos. Yan ay biyayang bigay ng Diyos. Palakpakan si Lord. Praise God. Amen. Ang isa sa mga maling kaisipan ng relihiyon, di umano, ang unang simbahan daw ay mahirap. Kaya hindi daw pwedeng ituro ang kaunlaran ngayon kasi dapat yung ating pamarisan, yung early church, yung early church daw ay poor. And I asked them, where did you get that? Can you show me a verse that the early church was poor? On the contrary, I can show you a verse that the early church was not poor. Hindi ho mahirap. Ipapakita ko ang verse in a little while, lalo na sa mga nanonood sa broadcast. I'm sure, tataas ang kilay ninyo dahil ang akala ninyo, itinuro ng mga unang pastor at mga unang obispo na ang unang simbahan ay mahirap lang. Totoo ba yan? O chismis? I'll show you. Acts chapter 4. 34 up to 35. This is the early church. There were no needy persons among them,
from time to time, those who owned land or houses sold them. Meron bang mahirap na mayroong lupa? Ang mahirap po, amoy lupa. Pero yung may lupa ka, hindi ka mahirap. May bahay sila, may lupa. Bakit ho ibinenta? Dahil naghihirap? Hindi ho. Upang makatulong doon sa mga inuusig. Dahil noong unang panahon, pag naging Kristiyano ka, usigin ka. Kukunin ang iyong kabuhayan, aalisin ka sa trabaho. At dahil merong persecution, yung mga Kristiyanong angat sa buhay, nagbenta ng lupa, hindi dahil kinakapos. Nagbenta ng lupain, hindi dahil kinakapos. Nagbenta sila para sila'y makatulong. Tanong ko sa inyo, mahirap ba yan? Hindi mo mahirap yan. Alam niyo kung sinong mahirap? Kayong nanonood sa broadcast. Sapagkat inakap nyo ang kaisipan ng kahirapan, kaya hindi kayo makaangat sa buhay. Pag nakakita kayo ng mga Kristiyanong umaangat ang buhay, kinukutsaan nyo. Minamarites nyo. Marami kayong sinasabi laban sa kanila. Sapagkat kapag mali ang kaisipan, magiging mali ang buhay. Ituwid mo muna ang iyong kaisipan. Ang tamang kaisipan, gusto ng Diyos, umangat ang iyong buhay. Gusto ng Diyos, ikaw ay pinagpala at pinaburan. Tignan nyo kung saan dinala ang pinagbentahan. Brought the money from the sales and put it at the apostles' feet, and it was distributed to anyone who had need. Yung mga may pangangailangan na punuan, tinulungan ng simbahan. Makakatulong ba ang simbahan kung mahirap ang simbahan? Hindi. Kaya ang simbahan nakatulong dahil ang simbahan po'y angat. Paano tayo makakatulong sa ating mga miyembro kung ang mga miyembro mismo ay bagsak ang kabuhayan? Paano natin maitatawid ang gospel sa buong Pilipinas o sa maraming bansa kung tayo po'y bagsak sa kabuhayan? Kailangan po ba ng pera para maitawid ang mabuting balita sa buong Pilipinas? Kailangan po ba ng pera para maitawid ang mabuting balita sa buong mundo? Saan manggagaling ang pera na yan? Hindi po sa mga makasalanan. Doon sa mga anak ng Diyos. Sinong susuporta sa gawain ng Diyos? Mga makasalanan? Kaya nga hindi tayo pabor doon sa mga nagngangaral sa kalsada at nangungulekta ng pera. Mali yan. Kung nanonood ka ngayon, mali yan. Hindi kayo dapat mangulekta ng pera sa kalsada o kaya sa bus o kaya sa barko. Nakita ko sa Facebook pati sa aeroplano. Buti hindi kayo nilaglag. Bawal yan. Hindi ho yan tama. Ang koleksyon dapat sa loob ng simbahan. Kasi may accounting, may accountability. Kung sa kalsada gagawin yan, kung ibibigay mo, paano natin ma-account yan? Kanino mapupunta yan? Paano ginamit yan? Magbibigay ka na lang ng basta-basta? Magbibigay ka na lang kahit kanino? Hindi ho. Kaya ka nagbibigay sapagkat alam mo kung paano ginagamit ang iyong ibinibigay at alam mo maraming nakakarinig ng mabuting balita ng kaligtasan. Shout amen! Sabi ng iba si Apostol Pablo, mahirap. Gayahin natin si Pablo, mahirap si Pablo. Si Smith na naman. Saan nyo nakitang mahirap si Pablo? There was a time, mababa ang support. Kaya nagkaroon siya ng sideline, tent making. Pero it was only a period of time. Hindi ho habang buhay, nag-tent making si Paul. Nung umangat na po ang support, nag-full time na siya, hindi na ho siya nag-tent making. Tingnan natin ang patutuo ni Paul. Philippians chapter 4 verse 18. Paul writes, I have received full payment. What kind of payment? Full payment. And have more than enough. Not barely enough, more than enough. I am amply supplied
Tignan niyo ang meaning ng amply, abundantly supplied. Kasi Pablo, hindi ho mahirap. Hindi ho nakakaraos lang. Barely enough. Pag sinabi niya barely enough, nakakaraos lang. Hindi ho. Sabi niya, sobra-sobra. Nakakabili pa ako ng extra. Dahil sapat at higit pa ang inyong suporta. Can you say amen? Now that I have received from Epaphroditus the gifts you sent, they are the support. They are fragrant offering, an acceptable sacrifice pleasing to God. Can you say amen? Number 1, declaration. Paliwanag po ba ang declaration ng Bible? Lahat ng katanungan sa isip natin ay nasagot. Katanungan sa unang simbahan, katanungan sa buhay ni Pablo, katanungan tungkol sa kalooban ng Diyos, tungkol sa pagyaman ng tao. Number 2, the caution. Ano naman po ang warning? Ano po ang babala? Now, inaamin ko po na mayroong ilang pag-abuso sa gawain ng pananalapi. Dito at maging sa ibang bansa. Dito sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. We know that. Kaya ho, mayroong mga tao na ang tawag nila rito ay prosperity gospel. Pag naririnig nila, naniniwala ko na mayroong mga taong nangabuso, na pati ang mga prayer cloth ay pinagbibili. Ang mga bagay-bagay, pati panalangin ay ipinagbibili. Well, hindi naman po natin maililingid yan sa katotohanan na nangyayari. Pero inuulit ko po, hindi ko mo mayroong ilang pag-abuso. Hindi ibig sabihin mali ang katuruan. Tama ang katuruan, inabuso na mga mali ang isip at puso. Wala hong prosperity gospel. There is no such thing as prosperity gospel. Meron lang po gospel. Ang gospel ay good news at ang prosperity ay part ng gospel. Hindi ho hiwalay ang prosperity. Ang gospel ay gospel of grace at dahil ang grace ay biyaya, ang kaunlaran ay kasama sa biyaya ng Diyos. Paano natin malalaman, Bishop, kung prosperity gospel? Madali naman po malaman. Wala na ho silang sermon kundi pera. Kapag tumayo sila, pera. Pag nag-conference sila, pera. May bayad na yung conference, may offering pa. Pera-pera. At kapag tumayo yung bishop o kaya yung pastor, mukhang pera. Pag niyakap mo, amoy pera. Wala na bukang bibigyan kundi pera, 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 pera. Hindi na nagtuturo yan ng Word of God. Kaya lang ho yan nagsisipag, mag-broadcast araw-araw dahil sa pera. Mantak mo pati panalangin, ibino-broadcast pa. Pwede kang manalangin na hindi naka-broadcast. Manalangin ka sa loob ng silid, hindi naka-broadcast, hindi naka-live, dahil pinagkakakitaan niya ng iba. Na habang naka-live sila, kumikita sila ng kumikita. Kaya kala tuloy ng iba, uy, nananalangin, hindi uy, nagtatrabaho, uy, kumikita. See, that is prosperity gospel. When they are trying to earn money using the gospel, that is prosperity gospel. Pero, yung tamang pagbibigay, yung bukal sa puso, hindi sa pilitan, kusang loob, walang kabigatan sa puso, hindi ho tinatakot, hindi ho pinaparinggan, kusa lang. Tama po yun. Kasi yun po'y resulta ng biyaya ng Diyos na ibinigay sa iyo. Can you say amen? Ano ba ibig sabihin ng gospel? Good news. Ano sa Tagalog ang good news? Magandang balita. Magandang balita ba na ikaw ay maghirap? Pag may nagsabi sa iyo, may magandang balita ako sa iyo, maghihirap ka. Baliktarin natin. May magandang balita ako sa iyo, giginhawa ka. Oh, yun yung mabuting balita. Yung pagginhawa sa buhay, hindi yung dahil nagbigay ka. Kaya yung mga nagtuturo magbigay para guminhawa sa buhay, yun po yung prosperity gospel. Magbigay para ikaw ay gumaling. Prosperity gospel yun.
Magbigay para ikaw ay yumaman. Prosperity gospel yon. Magtanim ka para ikaw ay umani. May balita ako sa inyo, si Jesus ang nagtanim sa krus ng Kalbaryo. Inaani natin ang itinanim ni Jesus sa krus para guminhawa ang ating buhay. Amen! Mga kapatid, hindi pwedeng pagkakitaan ang anumang bagay tungkol sa mabuting balita. Kumbaga, kailangan natin maintindihan, ang pagbibigay ng tao ay tulong saan? Sa pagkalat ng mabuting balita. Kusang loob. Kung ayaw, huwag mo. Kung gusto, gusto mo. Sapagkat kusang loob. Can you say amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God! Now, let me give you 3 warnings sa tinatawag pong rich and ungodly. Kanina merong rich and godly. Ito naman ang warning sa rich and ungodly. Ito ang warning. Number 1, kapag mali ang paniniwala tungkol sa pagpapala, you become arrogant, yumayabang. Dati, nung mahirap, hindi naman mayabang. Nung yumaman, yumabang. Look at the verse, Proverbs 18:11. The rich think of their wealth as a strong city, and they imagine it is a high wall of protection. Anong kanilang mga prinsipyo sa buhay? Pera lang yan. Pera lang ang katapat niyan. Nakalimutan nila merong hindi kayang bili ng pera. Pera lang yan. Pagka nagkasakit, pera lang yan. Nakalimutan nila merong sakit na hindi kayang gamutin ng pera. At kapag dumating ka na sa dulo ng sagkahan ng buhay mo na hindi kaya ng pera, ang hindi kaya ng pera, kaya ng biyaya ng Diyos. Palakpakan si Lord. Amen. May mga taong pag yumaman, ang thinking nila, untouchable. Pag yumaman sila, pwede sila mang-ambuso. They can abuse their members sexually, financially, physically, at pwede silang magtago at hindi sila makita ng mga pulis. Palagay nyo kung ang mga taong tulad nito ay pangkaraniwang si Juan de la Cruz na wala hong pera, baka ho nasa loob na ito ng kulungan. Pero dahil meron silang koneksyon, meron silang pera, pinagtatawanan lang ang pamahalaan. Pinagtatawanan lang ang gobyerno. Bring it on! Untouchable ako! Walang pwedeng makagalaw sa akin! Ako ang may-ari ng universe! May araw sa lahat ng tao. You will find your day. Tandaan niyo po, hindi pwedeng ipagyabang ang kayamanan ng tao. Maliwanag po yan. Ang mayaman at mayabang, sabi niya, may mataas akong pader. Walang pader na hindi kayang gibain ng Diyos. Kung ang pader ng Jericho nagiba, walang pader ng anumang kayabangan na hindi kayang gibain. Proverbs 28:11, the rich man is wise in his own eyes, but the poor who has understanding searches him out. Ang taong mayaman at mayabang, iniisip niya, hindi niya kailangan ng payo ng kahit sino. Magdi-decide siya ayon lang sa kanyang sariling pasya. Galit ang Diyos sa kayabangan. Galit ang Diyos sa kayabangan. Remember, the original sin is pride. Remember, the fall of Lucifer is pride. The fall of man is pride. And God hates pride. Look at the scripture, Proverbs 8:13. To fear the Lord is to hate evil. The Lord said, I hate pride and arrogance, evil behavior, and perverse speech. Ayaw ng Diyos ng kayabangan. Galit ang Diyos sa kayabangan. Kaya mga taong yumaman at yumabang, yung mga taong yumaman at nang abuso sa kapangyarihan, may araw kayo
sapagkat hindi na ho tao ang kalaban ninyo, ang Diyos na ang kalaban ninyo. Naalala niyo po yung parable of the ungodly rich man in Luke chapter 12 verse 16 to 19. Na punong-puno siya ng kayabangan. Ako, I will, and I. Luciferic spirit, isn't it? Mga kapatid, ang tawag ng Diyos sa taong ito, hangal. Look at the verse, Luke 12:20. The latter part of the parable, Jesus concluded, God said to him, to the rich and ungodly man, you fool, this very night your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself? You fool, hangal ka. Kaya yung mayamang ang tawag ng Diyos sa kanya'y hangal. 1 Timothy 6:17, command those who are rich in this present world not to be. Why? Why would Paul exhort the young pastor to tell his rich members not to be arrogant? Bakit? Kasi may temptation na kapag yumaman, yumabang. Kaya you have to guard your heart. Na kahit yumamang ka, mananatiling ikaw pa rin yung simpleng tao. Tumatawa ka pa rin sa mga simpleng tawa. Pwede ka pa rin tumusok ng fishball. Sa may kanto. Pwede ka pa rin maglakad. Na hindi kinakailangan lahat ng lakad ay nakasasakyan. Hindi kinakailangan lahat ng iyong suot ay mamahalin. Pwede ka rin nakahubad na walang nakakakita. Ang tao po'y masaya kapag pinagpala ng Diyos. Palakpakan si Lord. Amen. Praise God. So number 1, the danger of becoming arrogant. Number 2, the danger of becoming greedy. Nagiging ganid. Napapansin nyo, habang dumadami ang pera, lalong nagiging madamot. Nung hindi masyadong marami ang pera niyan, giver yan eh. Pero nung dumami ang pera, naging madamot. Tignan nyo po, Luke 12:15. Then he said to them, watch out, be on your guard against all kinds of greed. Why? Why did Jesus say that? Life does not consist in the abundance of wealth or possession. Ang buhay hindi ho tungkol sa pera lang. Maraming mga tao ang hindi masyadong marami ang pera, pero ang saya. Ano ba gusto mo? Hindi masaya? Maraming pera, hindi masaya? Pwede rin po na marami ang pera at masaya. 1 Timothy 6:10, for the love of money is a root of all kinds of evil. Hindi po ang money ang root of all kinds of evil. Ano po ang root of all kinds of evil? Look at the verse. What is the root of all kinds of evil? The love of money. Not money. Money is not wrong. In fact, money is neither good nor evil. Kapag po evil, immoral. Kapag ka good, moral. Moral, immoral. Merong sa gitna, amoral. Yung amoral po, it's not evil, it's not good. It can be used for good, it can be used for evil, depending on the heart of the one who handles money. Kaya ang money po, amoral. Pwedeng gamiting mabuti, pwedeng gamiting masama. Nagagamit din po ba ang pera sa kasamaan? Pwede rin gamitin sa kabutihan. So hindi ho yung pera ang masama, yung gumagamit ng pera. Kaya kailangan yung hahawak ng pera, mabago ng Panginoon. Para magamit ang tama, ang perang bigay ng Panginoon. Can you say amen? Tignan nyo kung ano nangyari sa mga taong umiibig sa pera. For the love of money is a root of all kinds of evil. Some, not all, some people, eager, meaning greedy, eager for money or greedy for money, have wandered from the faith
and pierced themselves with many griefs. Who pierced themselves? Themselves. Who pierced them? Themselves. Self-destruct, sinira ang sarili. Nanganin, pag-ibig sa pera. Pag inibig mo ang pera, sisirain mo ang iyong sarili. Ano nangyari? Have wandered from the faith. Nawala na sa faith. Nung walang pera, nagsisimba. Nung magkapera, hindi na. Hindi na makita sa loob ng church, hindi na nagpe-pray, hindi na nagcha-church sapagkat tungkol lahat sa pera. Maigi pa, na yung anak ninyo nung wala pang ganong pera, laging dumadalaw sa inyo. Nung magkapera, hindi na dumadalaw. Tinext mo, walang reply. Piniem mo, sininson. Tinawagan mo, cannot be reached. Dahil ang akala, kaya mo siya kinokontak, manghihingi ka na naman. Hindi naman kami manghihingi, kundi gusto lang namin kayong makita. Hindi naman kaya hindi kami manghihingi, gusto lang namin mayakap ang aming apo, mayakap ang aming mga anak, at katulad din ng dati, kahit simple lang ang buhay natin, masaya tayong nagkakainan at nagtatawanan. Oh Lord, bring back the old days. Marami pong sinira ang pera, sinira ang mag-asawa, sinira ang pamilya, sinira ang mga anak, sinira ang sarili. Bakit? Inibig ang pera. Kaya huwag ibigin ng pera. Can you say amen? Number 3, the caution, not only become arrogant, not only become greedy, this is the caution, become idolater. Sumasamba sa pera. Kaya ang kanyang religion ay pera. Ang kanyang Diyos ay pera. Matthew 6:21, for where your treasure is, there your heart will be also. Napansin nyo, magkasama ang heart at treasure. Kung nasaan ang iyong kayamanan, nandoon ang iyong puso. Sumusunod ang puso kung nasaan ang kayamanan. Ang nagdidikta ng direksyon ng puso ay ang kayamanan. Pag dito mo nilagay ang kayamanan, pupunta ron ang puso. Pag dito mo nilagay ang kayamanan, pupunta ron ang puso. Pag ang kayamanan dinala mo sa pamilya, ang puso mo nasa pamilya. Kapag ang kayamanan dinala mo sa Panginoon, ang puso mo nasa Panginoon. Sapagkat hindi pwede magkamali si Jesus. Kung nasaan ang iyong kayamanan, nandun ang iyong puso. Kaya napansin niyo kung ang kayamanan mo nasa stock market, wala kang binabantayan araw-araw kundi stock market. Hindi ho ba kapag ka ang bag mo ay puno ng kayamanan, nandun lagi ang iyong tingin? Hindi mo maibaba? Oh, pag magpapapicture, hawak mo pa rin yung bag mo. Ang sabi ng photographer, ma'am, iwan niyo muna yung bag. Sige, inilagay doon sa gilid, pero hindi siya nakatingin sa camera, sa bag niya. Oh, mahirap na ring masalis yan, ha? Oh, di ba pagkagaling ka sa sweldo at ang pitaka mo ay puno ng laman, kapag sumakay ka sa MRT, LRT o kaya sa bus, hindi ka naman doon sa bar nakahawak ka, dito sa pitaka. Kaya kapag nagpepreno yan, kapag nag-backpack ka, hindi naman nandun yung backpack ka, front pack. Dapat palitan na yan, hindi na backpack, front pack. Kasi sa harap mo na nilalagay. Bakit? Nandun kasi ang cellphone, nandun ang laptop, nandun ang pera, nandun ang ATM card, nandun lahat. Bakit? Kasi totoo yan. Kung nasaan ang iyong kayamanan, nandun ang iyong puso. Subukan mong ilagay ang kayamanan mo sa asawa mo. Lagi kang nakatingin sa asawa mo. Oh, di ba? Ilagay mo. Try mo lang. Grabe, paggising mo sa umaga, hinahanap mo siya. Bago ka matulog, hinahanap mo siya. Ano sabi ng asawa? Love na love mo ako, ah. Oh, ganun din.
pag inilagay mo ang kayamanan mo sa Lord, pag ang kayamanan mo nasa church, hindi ka alis ng church. Mahal mo yung church. Kasi nandun yung kayamanan mo. Doon mo dinadala ang iyong giving. Di mo dinadala ang iyong faithful giving. Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, nandun ang iyong puso. Saan mo gusto ilagay ang iyong kayamanan? Susunod ang iyong puso. Look at Matthew 6:24. No one can serve two masters. Either you will hate the one or love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. Look at the next line. Look at the last line. Let's read that together. Look at the last line. You cannot serve, Jesus said, you cannot serve both God and money. You have to choose. Hindi pwedeng sabay. Pipili ka lang God or money, pero hindi pwedeng God and money. Sa King James, ang ginamit po dyan, mammon. Mammon, meaning God of money. Diyos-Diyosan ng pera. Kaya maraming mga tao, ang kanilang Diyos ay pera. May mga taong humahalik pa nga sa pera. May mga taong yumuyuko sa pera. Pag natanggap yung kanyang pera, I worship you. Hinahalikan, niyayakap. Mga kapatid, listen to this. It is true that you cannot serve both God and money, but you can serve God with your money. Money is a bad master, but can be a good servant. Huwag mong payagan ng pera ang magdikta sa iyo. Diktahan mo yung pera. Kasi hindi po siya ang amo. Hindi siya ang boss. You are in control. Sabi ng pera, huwag ka muna magsimba. Sabihin mo sa pera, relax ka lang. Magsisimba muna ako. Amen? Oh, palakpakan si Lord muna. Praise God. Praise God. Now, let's look at the caution. Caution, warning, warning. Number 1, become arrogant. Number 2, become greedy. Number 3, become idolater. Yan po yung warning. Babala kapag di maingat. Kaya nga pag nagturo ng pagpapala, kailangan ituro din ng babala para maingatan ng puso ng mga kapatiran. Let me close. The application. Nakita na natin yung declaration. Nakita natin yung caution. Now let's close this with a life application. Ano naman ang gagawin natin ngayon? Ano pong ibig sabihin ng rich and godly? Number 1, be humble and honor God with your wealth. Bababa lang ang loob, parangalan mo Diyos sa iyong kayamanan. Listen, be humble and honor God with your wealth by recognizing that everything you have comes from Him. Kilalanin mo lahat ng meron ka galing kay Lord. In fact, pumunta ka sa mundo, wala kang dala. Meron bang batang ipinanganak, paglabas at yan ng nanay, may dalang susi? Meron bang batang ipinanganak, paglabas at yan ng nanay niya, may dalang titulo ng lupa? Wala. May susi ka na ngayon. May titulo ka ng lupa. Hindi mo yan dinala sa mundo. Yan ay nakuha mo lang nung nandito ka na sa mundo. Anong tawag ng Bible? 1 Timothy 6:7. For we brought nothing into this world, and it is certain, sigurado to, it is certain, we can carry nothing out. Pagpunta mo, walang dala. Paglabas mo, walang dala. Sigurado yan. May mga doktor tayo sa community na ito, itanong nyo, yung mga nagpapaanak, pag lumabas at yan ng nanay, walang dala. Wala akong dala. Tinataktak yan ng doktor. Hinahawakan yan sa paa, tinataktak. Tapos pinapalo sa puwet. Pinapaamin kung may dala. Umiiyak ang bata at sabi niya wala siyang dala.
Pag namatay ho ang tao, wala ring madadala. Now, look at this from the Living Bible, same verse. After all, we didn't bring any money with us when we came into the world, and we can't carry away a single penny when we die. Walang madadala. Kaya anong pwede mong gawin? I-enjoy mo habang nandito ka. Makinig po. Ito po'y payo. Huwag pong puro subi. Hindi ho subiri ang apelido mo. Enjoy. Season mo yan. Pinagpala ka ng Lord sa season mo. Kainin mo yung mga pwedeng kainin hanggang hindi pinagbabawal ng doktor. Wala ka nang magagawa pag pinagbawalan ka na. Pero enjoy mo ang pagkain. Puntahan mo yung mga lugar na papasyalan mo habang kaya pa ng paa mo. Dahil kahit may pera ka, hindi ka na makapag-travel. Ikaw ang kausap ko. Ikaw. Oh. Kaya habang malakas, yung iba kaya hindi nakaka-travel. Malakas. Pero walang pera. Oh. Yung iba naman kaya hindi nakaka-travel, may pera, pero mahina na. Ang payo ko, ibigay mo sa malakas. Enjoy mo. Suot mo yung mga damit na gusto mo isuot. Maniwala kayo, pag namatay kayo, hindi ka makakapili ng isusuot mo. Ang magde-decide dyan ay ang manugang mo. Enjoy nyo lang. Nandyan pa po ba kayo mga kapatid? Palakpakan si Lord. Enjoy mo. Praise God. Pagka dumating ang pagpapala, ito po ang tatlong parte. Magbigay ng malaki, yung matira, enjoy mo, at magtabi ng konti. Tatlong parte lang. Malaki ang ibigay mo, kasi yung binibigay mo, pupunta yan sa walang hanggan. Yung matira, enjoy mo. Magtira ka ng konti. Konti lang. Para sa anak mo. Inulit ko, konti lang. Bakit? Pag masyadong marami, masyadong matutuwa ang manugang mo. Konti lang. Bisap, ano ibig mo sabihin? Ito ibig ko sabihin, yung ating mga anak, meron ding season ng life nila. Kasi anak ka ng Diyos, yung mga anak mo hindi ho apo ng Diyos. Anak din sila ng Diyos. Pinaunlad ng Diyos ang buhay mo sa season mo. Meron ding season para sa kanila kung paano ka pinagpala, higit pang pagpapala ang ibibigay ng Diyos sa kanila. Amen? Praise God. Palakpakan natin malakas si Lord. Praise God. Sobrang ganda ng mensahe na ito. Hindi natin alam kung paano tapusin. Proverbs 3:9. Honor the Lord with your wealth, with the best part of everything you produce. Best part. Hindi sukle. Hindi barya. Hindi yung natira. Hindi yung nagbibigay ka ng tip doon sa waiter. Misa nag-iiwan ka ng tip. Nagpaiwan yung asawa mo, kinuha yung tip. Kaya bago ka alis, antayin mong makaalis na yung asawa mo. Nagulat pati tip. Pinagtripan. Mga kapatid, hindi ka nagbibigay ng tip sa Lord. You are giving Him the best part. Lord, I'm giving you this. You have blessed me so much. Grabe. Hindi ko pinangarap na makapagmaneho ng isang bagong sasakyan. You have blessed me with this brand new car. Hindi ko naisip na bigyan mo ako ng ganito kalaking bahay. Hindi ko naisip na bigyan mo ako ng ganito kagandang asawa sa itsura ko. Na kahit nasa iyo ang kayamanan ng buong mundo, palagay ko hindi ka makapag-asawa ng ganyang kaganda. Nagkaroon ka ng magagandang anak na hindi ko alam kung saan ang galing. Kung kanino nagmana. Pero yung mga anak nyo, yung mga apo nyo, blessing ng Lord.
Yung mga anak nyo, pag tiniri, ang ganda! Wala naman sa inyong maganda parehas. Pinaganda yan ng Lord. Sapagkat pagpapala at pabor ng Panginoon. Palakpakan si Lord. Woo! Hallelujah! Number 2, be content with God's daily provision. Kung ikaw ay pinagpala at pinaburan, kontento lang. Be content with God's daily provision by trusting that He provides exactly what you need each day. Embrace His blessing with gratitude, knowing that His provision is perfectly timed and sufficient for your needs. Timing na timing lang. Alam nyo ba, hindi nauuna si Lord, hindi nahuhuli? Kung kailan lang saktong-sakto ang time ng Panginoon. Can you say amen? Hebrews 13:5, don't love money. See, word for word, don't love money. Be content with what you have. Because God has said, never will I leave you. Never will I forsake you. Do you believe that? Just as God cares for the birds of the air and the lilies of the field, ensuring they have what they need, we can trust that He will meet our daily needs and never forsake us. Kung hindi niya pinababayaan ang mga ibon at ang mga liryo ng parang, ipayapa mong yung puso, lalong hindi ka pababayaan ng Diyos. Can you say amen? Number 3, be generous and willing to share. Be generous, not just be generous, and, may kasunod, and willing to share. May mga generous po na hindi willing, napilitan lang maging generous. Dahil tinukahan ng kaibigan. Sabi ng kaibigan, magbigay ka ng ganitong halaga. Sa hiya niya dun sa kanyang kaibigan, nagbigay lang. Actually, yung generosity niya na ang laki ng ibinigay niya dahil lang sa sulsol ng kanyang kaibigan. Thanks to his friend. Kung wala yung kaibigan niya nagsulsol, baka hindi siya nagbigay ng ganung kalaki. Kaya hindi lang po be generous, but also be willing to share. 1 Timothy 6:18. Command them, referring to the rich people. Galing po ang verse 18 sa 17. To do good, to be rich in good deeds, and to be what? Generous and what? Willing to share. Not just generous, but also willing to share. Kanino mo share? Now, isa sa maliwanag sa Bible that you can share with these people, Galatians 6:6. Nevertheless, the one who receives instruction in the word should, not may, should share all good things with their instructors. Mga kapatid, kaya umunlad ang buhay mo dahil natutunan mo ang salita ng Diyos. Hindi mo yan natutunan mag-isa. Merong ginamit ang Diyos upang ituro sa iyo ang mensahe ng biyaya, mensahe ng pabor, mensahe ng kagalingan, himala. Pinaunlad ng Diyos ang buhay mo. At ngayong maunlad na ang buhay mo, magbahagi ka ng pagpapala sa mga taong ginamit ng Diyos para ikaw ay turuan. Yan po'y nasa Bible. At alam ko na habang naririnig niyo yan, tahimik na tahimik kayo. Na hindi ho maraming verse sa Bible mababasa niyong patungkol sa mga nagtuturo. Maraming verse ang patungkol sa inyo. Pero itong verse na to patungkol sa amin. And you have to embrace this as part of the truth. Na ikaw ay binless ni God, i-bless mo rin ang iyong pastor. Can you say amen? I-bless mo rin ang inyong bishop. I-bless mo ang inyong teacher. Kasi sila po ay daluyan ng pagpapala sa iyong buhay. Do you believe that? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Generosity is not about, let me rephrase it. Generosity is not just about giving from our abundance, but willingness of the heart as well. Alam niyo po, ang sabi ni Apostol Pablo, magbigay,
Hindi dahil napipilitan o hindi dahil kailangan. Remember, not reluctantly nor under compulsion. Hindi ka pinipiga, hindi ka tinatakot, hindi ka tinutukahan. Hindi ka na-pressure dun sa kaibigan mo. O bigyan natin tong pastor na ito, bigyan natin tong gawain na ito. Magkakano tayo ayaw mo naman magbigay, pero napilitan ka na lang dahil sa pressure ng people around you. No. That is not what generosity is. There should be willingness of the heart. Alam niyo kung ano sa Tagalog ang willing giver? Willing giver? Sa Tagalog, willing-willy sa pagbibigay. Willing-willy sa pagbibigay. Nasisiyahan siyang magbigay. Kasi alam niya na kung meron siyang naibibigay, ang Diyos ang unang nagbigay sa kanya. Pinaunlad ng Diyos ang iyong buhay. Taas sa kamay ng mga pinaunlad ng Panginoon ang buhay ninyo. Palakpakan si Lord. Praise God, praise God. Number 4, be faithful with God's entrusted wealth. Be faithful with God's entrusted wealth. 1 Corinthians 4:2. Moreover, it is required in stewards that one be found faithful. Hindi po tayong may-ari. Katiwala po tayo. We are not the owners. We are stewards. At dahil tayo stewards ang araw, tatayo tayo sa tunay na may-ari. At tatanungin niya tayo kung paano tayo naging matapat na katiwala. Luke chapter 16 verse 11. And if you are untrustworthy about worldly wealth, who will trust you with the true riches of heaven? Yung pagiging matapat mong katiwala sa kayamanang pinatesting lang ng Lord sa iyo sa lupa, ang magdidetermine ng iyong kayamanan doon sa langit. Tandaan, ang pagpasok sa langit, libre, grasya ng Diyos. Pero habang nandito tayo sa mundo, ginrasyahan din tayo ng Diyos para makapaglingkod. Ang ating paglilingkod ay grasya. Tayo po'y nakapaglilingkod dahil din sa grasya ng Panginoon. Ang pagbibigay ay grasya. Kaya mo rin ay bibigay dahil sa grasya ng Panginoon. Ang mabuting bagay, pagdating sa kabilang buhay, gagantimpalaan ka pa ng Panginoon kung paano mo pinayagan yung grasya ng Diyos sa iyo, makapaglingkod sa isang mabiyayang paglilingkod. Ang tunay na kayamanan ay doon sa langit. Faithful stewardship reflects our commitment to God's purposes and our responsibility in His provision. To whom much is given, much is required. Huwag niyong kainggitan yung mas maraming kayamanan kaysa sa inyo. Dahil ang ibig sabihin lang nun, mas malaki ang kanyang pananagutan. Ang isipin mo lang kung anong ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo, kabuhayan mo at lahat ng bagay. Dahil ito lang ang maaari mong maipaglingkod sa Panginoon. Can you say amen? Let's see them again. 4 na life application. Ngayong alam na natin ang declaration, nabigyan tayo ng caution or warning. Now the life application. Look up here. Let's read this out loud together. Ready? Life application number 1. Number 2. Number 3. Number 4. Remember, be humble, be content, be generous, and be faithful. The big idea is in Christ, I am rich and godly. You are not just rich, you are a child of God. That's why you are godly. You are rich and godly. One more time, what is the big idea? In Christ, I am rich and godly. Of course, we do not want to end this broadcast without giving you the opportunity to receive Jesus today. Be saved. Be a child of God. And become rich and godly. Kung nais mong tanggapin ang Panginoon Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, manalangin tayo ng pagtanggap.
Taas natin ang ating dalawang kamay. Everybody lift up your both hands. Samahan po natin ang ating mga bisita na nanonood sa broadcast na ito. Taas natin ang ating dalawang kamay. Manalangin tayo ng pagtanggap. Sumunod kayo sa panalangin at ariing isang personal na panalangin. Panginoong Hesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po. Pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito. Pinagkakatiwala ko po sa harapan ng sino man sa loob ng bulwagang ito, lalo na sa mga nanonood sa broadcast na ito, tumanggap sa unang pagkakataon. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob. Sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya sa pangalan ng Panginoon Jesus. Tayong lahat ay magsabi ng palakpakan si Lord. Praise God! Well, sa sino mang sumunod sa panalangin ng pagtanggap mula po sa ikaibuturan ng aming puso, dito sa EMI Center, gusto naming sabihin sa inyong lahat, welcome to the family of God. Palakpakan si Lord. Welcome to the family of God. You are now in Christ, and in Christ you are rich and godly. Can you say amen? Tayo po ay dumako sa gawain ng banal na komunyon. Kunin po natin ang ating communion elements and let's do this together, mga kabiyaya. Let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Itong aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya pagkanuloy dumampot siya ng tinapay. Kanyang pinagpirapiraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpirapiraso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Kaya hindi naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin na ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat, sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking dinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Praise God. Praise God. Isang beses pa, malakas, sabay-sabay. Ano po ang ating big idea? One more time. In Christ I am rich and godly. Not just rich,
but also godly. Can you say amen? Of course, we do not want to end this broadcast without giving you the opportunity to serve the Lord with your giving. Nais naming sabihin sa inyo, mga kapatid, if this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say, thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, purposely on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastora Joe at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming thank you. Stay a bit for more announcement. Always remember, stay blessed and stay connected. Always keep in mind, in Christ you are forever. Charito!